8 taon ang ibinigay ni Amanda Amor de los Reyes para sa lalaking inakala niyang kanyang magiging habang buhay, si Elmore. Ngunit sa likod ng mga matatamis na pangako, isang madilim na kataksilan ang binuo ni Elmore kasama na mismong stepsister ni Amanda na si Katrina. Ang plano nila, hututin ang yaman ni Amanda at iwan siyang loan. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban dahil bago pa man nila maisakatuparan ng kanilang balak, natuklasan na ni Amanda ang lahat. Sa halip na umiyak, pinili niyang lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Sa tulong ni Liam Gabriel Colmenares, isang ruthless at makapangyarihang bilyonaryo, bumuo si Amanda ng isang alyansang babago sa tadhana ng lahat. Ang sagkol sa sinapupunan ni Amanda, hindi bunga ng pag-ibig nila ni Elmore, kundi simula ng pagbagsak ng mga taksil. Sino ang tunay na magmamana ng kaharian? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng minsan ang nasaktan, ngunit ngayon handa ng maningil sa dugo at luha? Sa kwentong ito, walang puwang ang awa dahil kapag ang isang babaeng nagmahal ng totoo ay tuluyang nawala ng pasensya, hindi lang siya bumabangon. Sinisigurado niyang bawat taong nanakit sa kanya, luluhod sa harap ng kanyang kaharian. Handa na ba kayong masaksihan ang bagsik ng isang tunay na reyna? Simulan na natin. Ang amoy ng mamahaling scented candles at sariwang red roses sa paligid ng aming penthouse ay sapat na para maniwala kung nasa langit ako. 8 taon. 8 taon ang bawat pagsikat at paglubog ng araw. Si Elmore lang ang mundong ginagalawan ko. Siya ang pundasyon ng bawat pangarap ko, ang lalaking ipinaglaban ko kahit sa sarili kong pamilya. Happy anniversary, love. Bulong ko sa hangin habang inaayos ang suot kong silk dress. May sorpresa ako para sa kanya. Isang positive pregnancy test na nakalagay sa loob ng isang maliit na velvet box. Matagal naming hinintay ito o mas tamang sabihin, matagal ko itong hinintay. Bit-bit ang box, dahan-dahan ako naglakad patungo sa aming master's bedroom. Gusto ko siyang gisingin sa isang halik at sa balitang magpapabago ng buhay namin. Ngunit bago ko pa mahawakan ng doorknob, isang tunog ang nagpatigil sa mundo ko. Isang ungol, isang halakhak na kilala ko, isang tawa na madalas kong marinig sa mga family reunion. Dahan-dahan Elmore, baka dumating ang ate? Boses yun ni Katrina, ang stepsister ko, ang babaeng pinatira ko sa pamamahay ko dahil ang akala ko'y wala siyang matutuluyan. Wala siya rito, baby. Busy yun sa opisina. Nagpapakahirap para madagdagan ang perang kukunin natin sa kanya. Sagot ng baritono at pamilyar na boses ni Elmore. Konting tiis na lang, Katrina. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa transfer documents, iiwan na natin ang tuyot na babaeng yan. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Ang kamay kong may hawak ng box ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na unti-unting lumalamon sa katinoan ko. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon ko nakitang lahat. Ang lalaking pinangarap kong pakasalan at ang kapatid na tinuring kong pamilya. Magkayakap sa ibabaw ng kama kung saan ako natutulog gabi-gabi. Ang bawat haplos, ang bawat halik, ito ang bayad sa 8 taon kong katapatan. Hindi ako sumigaw, hindi ko tinapan ng box sa halip, daan-daan kong ibinulsa ang pregnancy test at kinuhang cellphone ko. Pinindot ko ang record. Pinanood ko sila sa screen ng phone ko, ang kanilang kataksilan, ang kanilang kasakiman at ang kanilang paghamak sa akin. Mahina, bulag, walang laban. Yan ang tawag nila sa akin habang nagtatawanan sila sa plano nilang pagnanakaw sa mga ari-arian ko. Akala nyo ba? Bulong ko sa sarili ko. Sapat lang para marinig ng sarili kong mga tenga. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa sandaling yon ang Amanda na nagmahal ng tapat ay namatay na kasabay ng mga luhang tumangging pumatak. Ang dugong nananalaytay sa akin ngayon ay hindi na pag-ibig, kung hindi laso na tatapos sa kanilang dalawa. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ko sila bibigyan ng eksenang gusto nila. Hindi ko sisirain ang gabi nila. Hahayaan ko silang magsaya sa huwad na paraisong binuo nila. Dahil habang inaakala nilang nasa itaas sila, sinisigurado ko na ang bawat hakbang nila patungo sa bangin na ako mismong nagkukay. Lalabas ako ng bahay na ito ngayong gabi bilang biktima, pero babalik ako bilang kanilang bangungod. Magsaya kayo, Elmore, Katrina. Wika ko habang sumasakay sa elevator. Dahil ito na ang huling gabi na mahimbing kayong makakatulog. Ang unang tawag na ginawa ko hindi sa pulis, kundi sa isang numero na matagal ko nang itinatago. Isang lalaking alam kong mas malupit pa sa demonyo kung magalit. Liam Gabriel Colmenares?
It's Amanda. I have a proposal you cannot refuse. Nagising ako sa tunog ng banayad na katok sa pinto. Kung di ko nakita ang nangyari kagabi, iisipin ko na isa tong ordinaryong umaga sa paraiso. Ate, gising ka na ba? Pagluluto kita ng paborito mong breakfast. Boses yon ni Katrina. Malambing, inosente, at tila punong-puno ng pagmamahal. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin at tiningnan ang babaeng nandoon. Wala nang bakas ng pag-iyak. Naglagay ako ng kaunting lipstick, isang matingkad na pula, parang babala na hindi na nila kayang basahin. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ang nakangiting mukha ng aking stepsister. Salamat, Katrina. Napaka-sweet mo talagang kapatid, sabi ko, sabay haplos sa buhok niya. Nararamdaman ko ang kuryente ng pandidiri sa bawat dampi ng balat ko sa kanya pero ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Sa pagkainan nandoon na si Elmore, nagbabasa ng dyaryo, mukhang kagalang-galang sa kanyang corporate attire. Nang makita ako, tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Yon ang halik na dati nagpapakilig sa akin pero ngayon tila uod na gumagapang sa aking balat. Happy anniversary again, love. Pasensya na kagabi, late na akong nakauwi kaya hindi na kita naabutan. Pagsisinungaling niya ng diretsyo sa mga mata ko. Ayos lang, Elmore. Alam ko namang pagod ka sa trabaho. Diin ko sa huling salita. Naupo ako at nagsimulang kumain. Pinapanood ko silang dalawa. Ang palitan nila ng tingin, ang pasimpleng pagdampi ng dimpi ni Katrina sa ilalim ng lamesa kay Elmore. Lahat ng yon malinaw sa akin ngayon. Para akong nanonood ng isang pelikula kung saan alam ko na ang ending. Pero hiniyaan ko lang ang mga aktor na mapagod sa pag-arte. Nga pala Amanda, pagsisimula ni Elmore habang humihigop ng kape. Yung mga documents para sa bagong investment sa Tagaytay, kailangan na natin ng signature mo para ma-release ang funds. Eto na. Ang unang hakbang ng kanilang pagnanakaw. Ayon ba? Pinabigay ko muna sa bago kong auditor. Kaswal kong sagot. Bagyang napatigal ang pagsubo ni Elmore. Auditor? Akala ko ba si Attorney Santos ang humahawak niyan? Nag-resign na siya, Elmore. Masyado na siyang matanda. Gusto ko na bago yung mga ruthless yung kanyang protektahan ng kumpanya sa mga anay na unti-unting kumakain sa pondo natin. Sabi ko habang nakatitig, diretso sa kanya. Nakita ko ang bahagyang paglunok ni Elmore. Si Katrina biglang naging abala sa pagpapakinis ng kanyang kuko. Mabuti yan ate, para naman di ka masyadong stress. Singit ni Katrina, magaman halata ang kaba sa boses niya. Tama ka Katrina, mula ngayon, hindi na ako magpapastress. Sa katunayan nag-decide ako, magbabakasyon ako ng ilang araw sa isang private resort. Gusto ko munang mapag-isa, wika ko. Sama ko love, alok ni Eleanor. Huwag na, kailangan ka sa opisina, di ba? Marami kang inaasikaso. At si Katrina maiiwan din dito para bantayan ang bahay. Mas kampante ako kapag nandito siya. Pamilya tayo, di ba? Nang makalabas ako ng penthouse, agad kong tinawagan ng aking private investigator. Simulan mong i-freeze lahat ng personal accounts ko na nakalink sa pangalan ni Elmore. Ilipat lahat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang Amor. At yung nakuha nating video kagabi, isave mo sa 3 hard drives. Huwag na huwag mong iwawala. Sumakay ako sa aking sasakyan at tumingin sa penthouse na naging kulungan ko ng 8 taon. Ang laro ay nagsimula na. Inakala nilang bulag ako pero sa katotohanan, ako ang nagbubukas ng bawat ilaw sa daan patungo sa kanilang pagkawasak. Susunod kong pupuntahan ang lalaking magiging alas ko laban sa laban na ito. Si Liam Gabriel Colmenares, ang lalaking hindi marunong maawa at ang lalaking magbibigay sa akin ng sandata na hindi nila maaagaw, isang tunay na tagapagmana. Ang Colmenares Tower ay tila isang tore ng bakal at salamin na nagniningning sa gitna ng syudad. Ngunit sa loob nito nananahan ang isang hari na mas malamig pa sa aircon ng gusali. Habang naglalakad ako sa lobby, ramdam ko ang titig ng mga empleyado. Alam nilang si Amanda Amor de los Reyes ako, ang asawa ng isang tanyag na businessman. Pero wala silang ideya kung bakit ako naririto. Di ko suot ang aking karaniwang pambahay na aura. Suot ko ang aking armor, isang black power suit at sapatos na kayang pumatay sa bawat hakbang. I have an appointment with Mr. Colmenares. Diretsong sabi ko sa secretary. This way, madam. He's expecting you. Pagpasok ko sa opisina ni Liam, ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso. Nakatalikod siya sa akin.
Nakatingin sa malawak na tanawin ng Manila mula sa 50th floor. Ang usok ng mamahaling seruto ay humahalo sa amoy ng leather at kapangyarihan. Amanda Amor, boses niya, malalim at puno ng otoridad. The woman who loved a snake for 8 years. What brings you to my den? Humarap siya sa akin. Si Liam Gabriel Colmenares ay may mga matang tila kayang hubaran ng bawat lihim mo. Gwapo, pero ang kagandahan niya ay nakakatakot. Parang isang leon na naghihintay lang ng maling galaw para sumagpang. Gusto kong sunugin ang ahas na yon, Liam. At kailangan ko ng apoy mo, panimula ko. Nilapag ko ang isang envelope sa mesa niya. Lahat ng pondo na ninakaw ni Almor sa kumpanya ko na trace ko na. Ang kailangan ko na lang isang taong bibili ng mga shares na ilalaglag ko ng palihim. Isang tao na sapat ng kapangyarihan para durugin siya sa stock market. Ngumisi si Liam. And why should I help you? I don't do charity works, Amanda. Dahil alam kong matagal mo nang gustong makuha ang manufacturing plant ng mga De Los Reyes. If I'll give it for you for free, once the dust settles, at may isa pa akong hiling. Tumayo si Liam, lumapit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang panganib na dala ng kanyang presensya. Ano yun? Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. I want a child, a successor. Isang batang magmamana ng lahat sa akin pero may dugong Colmenares. Isang batang hinding-hindi mahahawakan ni na Elmore at Katrina dahil alam nilang ikaw ang ama. Natahimik ang buong silid. Kahit si Liam ay tila nagulat sa diretsahan kong alok. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. You want me to be your sperm donor? You're crazier than I thought. Hindi to tungkol sa pag-ibig, Liam. Business transaction to. Bibigyan mo ako ng proteksyon at ng isang tagapagmana at ibibigay ko sa iyo ang kontrol sa industriya na matagal mo nang pinapangarap. Ayaw mo ba nun? Ang magkaroon ng anak sa babaeng sisiguraduhin na ang bawat kaaway mo ay luluhod? Hinawakan ni Liam ang aking baba. Pinwersa akong tumingin sa kanya. What if I want more than just a business deal, Amanda? What if I want to see how far you can go to get your revenge? Gagawin ko ang lahat? Matapang kong sagot. Kahit na makipagkasundo sa Diablo. Then we have a deal. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa interes. But remember this. Once you enter my world, there is no turning back. Hindi lang si Elmore ang magiging kaaway mo. Handa ka na ba? 8 taon akong naging mahina, Liam. Ngayon, gusto ko namang maging delikado. Sa gabing iyon, sa gitna ng dilim ng kanyang opisina, isang sumpaan ang nabuo. Isang alyansa na hindi pag-ibig ang pundasyon kung hindi galit at ambisyon. Habang pauwi ako, hinawakan ko ang aking tiyan. Hindi na ako nag-iisa. Ang magiging bunga ng gabing ito ang siyang magiging huling pako sa kabaong na Elmore at Katrina. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Sa labas, ako pa rin ang perpektong asawa. Ako pa rin ang mapagmahal na ate ni Katrina pero sa loob ng aking katawan may isang lihim na lumalaki. Isang buhay na binuo hindi sa init ng pagmamahal kundi sa lamig ng ilang klinika at sa talim ng ilang kasunduan. Ang IVF process naging matagumpay. Si Liam Gabriel Colmenares ay hindi lang isang donor, siya ay naging anino ko. Habang lahat naniniwala na madalas akong wala dahil sa stress sa trabaho, ang totoo na sa ilalim ako ng pangangalaga ng mga pinakamahusay na doktor na binabayaran ni Liam. Sigurado ka ba rito, Amanda? Tanong ni Liam isang hapon habang narito ako sa kanyang penthouse. Pinagmamasdan niya ako habang umiinom ako ng bitamina. Wala nang atrasan to, Liam. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan na wala pa ring bakas ng umbok. Ang batang ito ang magiging titulo ko sa lahat ng ari-arian na pilit nilang kinakamkam. Hindi lang yan ang ibibigay ng batang yan sa'yo. Seryosong sabi ni Liam. Ibibigay niya sa'yo ang pangalang Colmenares at alam mo ang ibig sabihin nun? Walang sino man sa bansang ito ang pwedeng humipo sa'yo nang hindi dadaan sa akin. Samantala, sa aming bahay, nagsimula nang maging magulo ang sitwasyon ni na Elmore. Dahil sa mga audit na palihim kong ipinagawa, unti-unti lumalabas sa mga butas ng pondo ng kumpanya. Elmore, bakit di ko ma-access ang joint account natin? Narinig kong tanong ni Katrina pag uwi ko isang gabi. Nakatayo sila sa sala, bakas ang tensyon sa kanilang mga mukha. Mukhang hindi sila nakatulog ng maayos. Hindi ko rin alam, Katrina. Ang sabi ng bangko may irregularity daw. Pucha, kailangan ko ng pera para sa supplier natin sa sunod na linggo. Sigaw ni Elmore. Sabay hilamo sa kanyang mukha.
Pumasok ako sa eksena. Bit-bit na isang plastic ng prutas at isang matamis ng ngiti. May problema ba, love? Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Elmore. Mabilis niyang tinago ang kanyang galit at lumapit sa akin. Wala, Amanda. Business lang. Bakit gabi ka na at bakit parang blooming ka yata? Napaiwas ako ng tingin para itago ang sarkasmo sa aking mga mata. Siguro dahil sa bagong diet ko. At nga pala, may sasabihin ako sa inyo? Napatingin sa akin si Katrina. Ang kanyang mga mata puno ng hinala at inggit. Ano yun, ate? Kinuha ko ang isang medical report mula sa aking bag. Isang peking report na nagsasabi natural ang aking pagbubuntis at 6 na linggo na ito. I'm pregnant. Malumanay kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Elmore. Ang gulat, mabilis na napalitan ng isang huwad na tuwa. Talaga? Magkakaanak na tayo? Niyakap niya ako na mahigpit pero ramdam ko ang paninigas ng kanyang katawan. Alam ko ang iniisip niya, isang anak na magpapatatag sa posisyon ko sa kumpanya, isang anak ang magiging hadlang sa plano nilang pagdidivorce sa akin, matapos makuha ang pera. Lumingon ako kay Katrina, putla ang kanyang muka, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang dress. Congrats, ate, pilit na sabi niya pero ang boses niya tila galing sa ilalim ng lupa. Salamat, Katrina, alam ko naman na excited ka na ring maging tita, sabi ko sabay kindat sa kanya. Sa gabing yon habang kunwaring tulog ako sa tabi ni Elmore, naririnig ko ang kanyang pagbangon. Lumabas siya ng kwarto at alam ko, sa kwarto ni Katrina siya pupunta para magplanong muli. Hindi nila alam ang bawat galaw nila ay nakarecord sa mga hidden camera na ipinalalagay ni Liam sa loob ng bahay. Habang iniisip nila na nakuha na nila ang alas dahil sa pagbubuntis ko, hindi nila alam na ang sanggol na ito ay hindi bunga ng kanilang panloloko. Ito ang sanggol na maglilibing sa kanila ng buhay. Nagpa siya akong maghanda na isang espesyal na hapunan, di para ipagdiwang ang aking pagbubuntis kundi para panoorin sila mabulunan ng sarili nilang mga kasinungalingan. Inimbitahan ko rin ang aming mga magulang, ang aking stepmother na si Elena na ina ni Katrina at ang aking ama na palaging walang kibo. Napakasarap ng luto mo ngayon, Amanda. Mukhang ang baby ang nagbibigay sa'yo ng gana, wika ni Elena habang hinihiwa ang steak. Salamat, Tita Elena. Gusto ko kasing siguraduhin na bago dumating ang bagong tagapagmana, maayos ang lahat sa pamilyang to. Sagot ko sabay sulyap kay Katrina na halos hindi ginagalaw ang pagkain niya. Napansin ko ang isang makinang na bagay sa leeg ni Katrina, isang kwintas na may pendat na sapiro. Biglang huminto ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil yon ang kwintas na iniwan sa akin ng aking yumaong ina. Nawala yon sa vault ko nung nakarang buwan. Katrina, ang ganda ng kwintas mo, malumanay kong sabi. Bagaman ang kamao ko sa ilalim ng lamesa ay nagkakanda pa sana sa higpit. Ngayon ko lang nakita yan. Nataranta si Katrina. Agad niyang hinawakan ng pendant. Ah, ito ba ate? Regalo ni Elmore? Sabi niya. Remembrance daw sa pagtulong ko sa kanya sa mga projects niya. Tumingin ako kay Elmore. Ngumiti siya ng pilit. Pawisan ng noo kahit malakas ang aircon. Yes, love. Napagod kasi si Katrina sa pag-aayos ng files nung nakarang linggo. Maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay? Tumawa ako ng mahina. Isang tawang nakakapangilabot. Alam niyo ba, may ganyang-ganyang kwintas ang nanay ko. Akala ko nga nawawala. Yun pala, nasa maling leeg lang napunta. Natahimik ang buong lamesa. Ang tunog lang ng kubyertos ang maririnig. Anong ibig mong sabihan, Amanda? Tanong ni Elmore. Ang boses niya ay nagbababala. Wala naman. Sinasabi ko lang na sa mundong to maraming bagay na akala natin atin, pero ninanakaw na pala ng iba sa harap mismo ng ating mga mata. Uminom ako ng tubig at tumingin ng diretsyo kay Katrina. Pero wag kang mag-alala, Katrina. Sabi nga nila, ang anumang hiniram, kailangan ibalik ng may interes. Pagkatapos ng hapunan, sinundan ako ni Elmore sa kusina. Hinawakan niya ako na mahigpit sa braso. Ano bang problema mo, Amanda? Kanina ka pa nagpaparinig ka. Problema? Hinarap ko siya na walang takot. Ang problema, Elmore, ay ang katotohanang masyado kayong kampante. Akala niyo ba hindi ko alam na ang pondo ng kumpanya unti-unti niyong nililipat sa isang dummy account sa Singapore? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga?
Dahil bukas darating ang mga bagong partners mula sa Colmenares Group. Sila mag-audit ng lahat at kapag may napatunayan silang pagnanakaw, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo, Elmore, maging ang kalayaan mo. Iniwan ko siyang nakatulala sa gitna ng kusina. Pag-akit ko ng kwarto, tinext ko si Liam. The bait is set. They are panicking. Ilang segundo lang nag-reply siya. Good. I'll see you tomorrow. Make sure you wear the red dress that I bought you. I want everyone to know who you are protected by. Humiga ako sa kama at hinawakan ng aking tiyan. Naramdaman ko ang kakaibang lakas. Hindi na ako ang Amanda na umiiyak sa banyo habang naririnig ang halinghing nila sa kabilang kwarto. Ako na ang Reyna na naglalatag ng huling bitag. At bukas sa pagdating ni Liam Gabriel Colmenares sa buhay namin sa harap ng madla, magsisimula ang tunay na gulo. Ang opisina ng De Los Reyes Logistics ay tila naging isang courtroom ng sumunod na umaga. Di pa man sumisikat ng husto ang araw, 3 lalaking nakasuot ang pumasok sa conference room, bitbit ang kanilang mga laptop at makakapal na folder. Sila ang mga tauhan ni Liam, ang mga executioners ng Colmenares Group. Ano to, Amanda? Bungad ni Elmore sa akin sa hallway. Halatang hindi to nakatulog dahil sa laki ng eye bags at gusot ang suot. Bakit may mga taong nag-audit sa accounting department nang walang permiso ko? Permiso mo? Tinaasan ko siya ng kilay habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Elmore, nakakalimutan mo yata. Ako ang CEO at majority shareholder ng kumpanyang to. Ang pirma mo valid lang hanggat pinapayagan ko. Pero asawa mo ko, sigaw niya, dahilan para mapatingin ng ilang mga empleyado. Eksakto, asawa kita. Kaya dapat nga ikaw ang unang natutuwa na sinisigurado nating walang nagnanakaw sa atin. Ngumiti ako ng matamis. O baka naman, may dapat kang ikatakot. Hindi siya nakasagot. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa opisina niya. Malamang para tawagan si Katrina. Samantala, sa loob ng conference room, nagsimula na ang pagguho. Ang dummy account na inakala nila ay tago, isa-isang nabubuksan. Bawat pisong kinuha nila para sa mga luho ni Katrina, ang mga designer bags, ang condo unit na palihim nilang binayaran at maging ang kwintas na ninakaw sa akin. Lahat yon may paper trail. Tanghalian na makatanggap ako ng tawag mula sa labas. Ma'am, nandito na po ang delivery, sabi ng receptionist. Pumasok ang isang courier na may dalang dambuhalang bouquet ng itim na rosas. Sa gitna nito'y may maliit na card. The lion is at the gate, ready to watch the kingdom fall. LGC. Eksaktong 1:00 ng hapon, huminto ang isang kulay itim na Rolls Royce sa tapat ng gusali. Bumaba si Liam Gabriel Colmenares. Ang kanyang presensya ay tila ba nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat hakbang niya sa lobby nagbibigay ng mensahe ng panganib at yaman. Pagpasok niya sa opisina ko, agad siyang naupo sa aking swivel chair na parang siya lang ang may-ari ng lahat. You look radiant in red, Amanda. Puna niya. Ang kanyang mga matay nakapako na sa akin. Handa na ba ang mga ebidensya? Higit pa sa handa, Liam. Pero gusto ko silang makitang magmakaawa muna. Gusto ko makita kung paano nila sisisihin ang isa't isa kapag wala na silang matatakbuhan. Sagot ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, hingal na hingal. Ate, anong ibig sabihin nito? May mga pulis sa labas ng kondo ko. Sinasabi nilang ang pambayad daw doon ay galing sa... Napatigil siya na makita si Liam. Ang pagiging selosa at palaban niya bilang kabit biglang naglaho at napalitan ng purong takot. Mr. Colmenares, bulong niya. So, this is the sister? Malamig na tanong ni Liam. Tumingin siya kay Katrina mula ulo hanggang paa na parang tumitingin sa isang basura. Cheap. I expected more from someone who tried to replace De Los Reyes. Ate, anong ginagawa niya dito? Tanong ni Katrina. Ang boses ay nanginginig. Siya ang bago nating investor, Katrina, at siya rin ang taong magsisigurong mabubulok sa kulungan ang sinumang nagnakaw sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kwintas sa leeg niya. Sabi ko sa iyo kagabi, kailangan ibalik ang hiram. Ngayon na yon. Sa isang mabilis na galaw, nilagot ko ang kwintas mula sa leeg niya. Napadaing siya pero wala ring nagawa. Elmore, tawag ko sa asawa ko, nakakarating lang din. Mag-empake na kayo. Dahil simula sa oras na to, wala na kayong access sa kahit anong pag-aari ko. At ang anak na dinadala ko, hinding-hindi niyo mahahawakan. Ang galit sa mga mata ni Elmore, napalitan ng pangamba nang tumayo si Liam at tumabi sa akin.
Nilalagay ang kamay sa aking bewang bilang tanda ng pagmamay-ari at proteksyon. The game is over, Elmore, wika ni Liam. And you lost everything before you even knew I was playing. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nababalot ng tensyon na halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Nakatayo si Elmore sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa akin at kay Liam. Ang pag-aari at proteksyong pinapakita ni Liam sa akin ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Anong ibig mong sabihin, Amanda? Nanginig ang boses ni Elmore. Anak ko ang dinadala mo, asawa kita. Wala kang karapatan itaboy ako sa sarili nating kumpanya. Asawa? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na walang bahid ng saya. Ang asawa, Elmore, hindi nakikipagtalik sa kapatid ng asawa niya habang ang asawa niya nasa kabilang kwarto. Ang asawa hindi nagnanakaw ng milyon-milyon pambili ng luho ng kabit niya. Napatingin si Elmore kay Katrina na ngayon ay nakasandal sa pader. Umiiyak, pilit nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay. Amanda, nagkakamali ka. Pagmamakaawa ni Katrina. Si Elmore, siyang namilit sa akin. Natakot lang ako kaya ako sumunod. Sinungaling, sigaw ni Elmore. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing pagod na si Amanda at kailangan ko ng bagong inspirasyon. Nanonood lang kami ni Liam. Para kaming nanonood ng dalawang asong nag-aaway sa isang buto na wala naman palang laman. Hinawakan ni Liam ang balikat ko at inilapit ako sa kanya. Masyadong maingay ang mga ahas na to, Amanda. Bulong ni Liam, sapat na para marinig ng lahat. Gusto mo bang ilabas ang huling alas? Tumango ako. Kinuha ko isang medical envelope mula sa folder na dala ni Liam. Inihagis ko to sa harap ni Elmore. Basahin mo yan, Elmore. Yan ang resulta ng huling check-up ko, malamig kong sabi. Dali-daling binuksan ni Elmore ang envelope. Inaasahan kong makikita niya ang pangalan ni Liam bilang ama, pero ayon sa plano namin ni Liam, binago muna namin ang dokumento para sa yugtong ito ng laro. Ang nakalagay doon isang paternity incompatibility report na nagsasabi hindi si Elmore ang ama, ngunit hindi pa nito binabanggit kung sino ang tunay na donor. Hindi ito maaari, bulong ni Elmore. Kailan pa? Sinong lalaking to? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ko. Ang mahalagay ito. Ang batang to ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng De Los Reyes assets. At dahil hindi ikaw ang ama, wala kang karapatan na humingi ng sustento. Wala kang karapatang lumapit sa kanya at lalong wala kang karapatang manatili sa buhay ko. Ate, paano naman ako? Hikbi ni Katrina. Wala na akong pera. Ang kondo ko. Ang kondo mo, nakapangalan sa kumpanya, Katrina. At dahil tinanggal ko si Almolby ng officer, ang kumpanya magsasagawa ng foreclosure sa lahat ng properties na binili gamit ang nakaw na pondo. Diretsyong sabi ko. Makakaalis na kayo ngayon din? Pumasok ang mga security guards ni Liam. Walang nagawa sina Elmore at Katrina kundi ang lumabas. Bitbit ang kanilang kahihiyan sa harap ng mga empleyadong dati yumuyuko sa kanila. Nang sumara ang pinto, huminga ako ng malalim. Para akong nabunutan ng tinik pero alam ko hindi pa ito ang dulo. You did well, puna ni Liam. Hinarap niya ako at tinitigan ng malalim. Pero alam mo ang susunod na mangyayari, hindi ba? Elmore is a desperate man at ang taong desperado gumagawa ng mga bagay na delikado. I have you, don't I? Hamon ko sa kanya. Ngumisi si Liam. You have me, Amanda. Pero wag mong kakalimutan ang ating kasunduan. Ang batang yan ay Colmenares at kahit anong mangyari, sa akin ang huling say. Sa gabing yon, habang nasa loob ako ng safe house na inilaan ni Liam, nakatanggap ako ng balita. Sina Elmore at Katrina nag-aaway na sa isang mamurahing motel. Nagsisisihan ko sinong dapat managot sa kanilang pagbagsak. Ngunit sa kabila ng tagumpay ko, alam ko, may isa pang revelasyon na hindi ko pa kayang sabihin. Ang katotohanang si Liam Gabriel Colmenares ay hindi lang basta donor. Dahil sa bawat haplos niya sa akin, nararamdaman ko ang panganib na baka sa huli siya ang lalaking hindi ko lang mapapantayan, kundi ang lalaking turuyang kukuha ng aking puso. Madilim at maulan ang gabi. Tila nakikisama ang langit sa nagbabadyang gulo. Narito ako sa isang lumang rest house sa Tagaytay, ang tanging property na hindi alam ni Elmore na sa akin pa rin. Kasama ko ang 2 bodyguards na ipinadala ni Liam, pero hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang dinadala ko. Ma'am, may sasakyang huminto sa labas? Ulat ng isang guard sa pamamagitan ng radyo. Hindi na ako nagulat nang bumukas ang pinto at iluwan nito si Elmore.
Basang-basa siya ng ulan, magulo ang buhok at ang mga mata, nandilisik sa galit at espiritu ng alak. Wala na ang kagalang-galang na businessman. Ang kaharap ko ngayon isang desperadong lalaking nawala ng lahat. Amanda, sigaw niya. Akala mo ba matatakasan mo ko? 8 taon kitang pinagtiisan. 8 taon akong nagkunwaring mahal kita para lang sa pera ng pamilya mo. Lumabas ka na, Elmore. Wala kang makukuha sa akin. Mariing sabi ko habang nakatayo sa dulo ng hagdan. Wala. Ninakawan mo ko ng dangal. Pinagmukha mo kong tanga sa harap ng maraming tao. Humakbang siya papalapit pero hinarangan siya ng mga guards. Sinong ama, Amanda? Sabihin mo sa akin, si Liam ba? Yung bilyonaryong yon na akala mo ididigtas ka? Hindi mahalaga ako sinong ama, Elmore. Ang mahalaga hindi ikaw. Sagot ko ng walang kurap. Kung hindi mapapasakin ang yaman ng mga De Los Reyes, walang makikinabang yan. Mabilis niyang binunot ang isang baril mula sa kanyang jacket. Bago pa man siya makakalabit, bumukas sa malaking pinto ng rest house. Isang matangkad na anino ang pumasok. Dahan-dahan pero puno ng kapangyarihan. Si Liam Gabriel Colmenares. Hawak niya ang isang basang payong at sa kabila ng ulan, ang kanyang suit ay tila wala man lang gusot. I don't like it when people make noise in my presence, Elmore. Malamig na wika ni Liam. Di man lang siya natinag sa nakatutok na barel. Sa likod niya ay pumasok ang 6 pang armadong lalaki. Agad na napalibutan si Elmore. Liam, wag kang makialam dito. Asawa ko to. Bulyaw ni Elmore, bagamat halata ang panginginig ng kanyang kamay. Actually, she's no longer yours. Lumakad si Liam patungo sa akin. Dumaan siya sa harap mismo ni Elmore na parang wala itong hawak na sandata. Umakyat siya sa hagdan at inakbayan ako. Everything she owns, including her life, is under the protection of the Colmenares Group and that child is mine. Nanlaki ang mga mata ni Elmore. Ano? Sperm donor. Ikaw ang... I am the father, Elmore. At sa mundong to, walang sino mang nananakit sa pag-aari ko ang nananatiling humihinga. Lumingon si Liam sa kanyang mga tauhan. Take him out. Make sure he understands what it feels like to lose everything, including his freedom. Nagpumigla si Elmore pero mabilis siyang nadisarmahan at kinaladkad palabas ng mansyon. Ang kanyang huling sigaw ay nalunod sa tunog ng malakas na ulan. Naiwan kami ni Lucas sa katahimikan. Hinarap niya ako at sa unang pagkakataon nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang mga mata. Are you okay? Tanong niya. I'm fine. Salamat, Liam. Bulong ko. Huwag kang magpasalamat. Ginawa ko to para sa anak ko. Sabi niya pero hindi niya inalis ang kamay niya sa bewang ko. Pero tandaan mo, Amanda, ngayong alam na nila ang totoo, wala nang tago-tago. You are now officially a Colmenares. Handa ka na bang harapin ang mundo bilang reyna ko? Tumingin ako sa bintana kung saan tanawang dilim. Ang paghihiganti ko ay papalapit na sa rurok nito. Wala na si Elmore at si Katrina ay susunod na. Handa na ako, Liam. Simulan na natin ang pagtatapos. Hindi ito isang totoong kasal, pero ang engranding pagtitipon sa ballroom ng Colmenares Grand Hotel ay tila isang koronasyon. Inimbitan kong lahat ng aming mga dating business partners ni Elmore, ang mga socialite na kaibigan ni Katrina at ang media. Gusto kong saksihan ng buong mundo ang kanilang huling pagbagsak. Suot kong isang customized emerald green gown na lalong nagpatingkad sa aking kutis. Sa tabi ko ay si Liam, ang lalaking nagsimulang misturang hari sa kanyang charcoal suit. Nandiyan na sila, bulong ni Liam sa aking tenga. Sa bukana ng ballroom pumasok sina Elmore at Katrina. Hindi sila inimbitahan pero alam kong darating sila dahil sa huling paay na ipinadala ko. Isang sulat na nagsasabing babalik ko lahat ng shares kung darating sila ngayong gabi. Mukhang kumuha pa sila ng utang para lang makabili ng maayos sa damit sa pag-asang mababawi nila ang kanilang marangyang buhay. Amanda! Sigaw ni Elmore habang mabilis na lumalapit sa amin sa gitna ng dance floor. Nandito na kami. Itigil mo na itong palabas na ito at ibigay mo ang dokumento. Tumigil ang musika. Lahat ng matay nakatuon sa amin. Ngumiti ako at kinuha ang mikropono mula sa gilid. Ladies and gentlemen, nais ko lang ipakilala ang 2 pinaka-importanting tao sa buhay ko. Ang boses ko'y matatag at malinaw. Si Elmore, ang lalaking naging asawa ko sa loob ng 8 taon, at si Katrina, ang aking stepsister. Nagpalakpakan ang ilang di nakakaalam ng totoo habang sina Elmore pilit nang umingiti. Akala, ito na ang kanilang swerte.
Ngunit ngayong gabi, hindi lang investment ang ipagdiriwang natin. Pagpapatuloy ko. Ang screen sa likod ko ay biglang bumukas. Ipagdiriwang din natin ang katapatan o mas tamang sabihing ang kawalan nito. Biglang lumabas ang dambuhalang screen, ang video scandal na Elmore at Katrina sa loob ng aking penthouse. Kasunod ang mga screenshot ng bank transfer na ninakaw nila sa pondo at ang audio recording ni Elmore kung saan tinatawag niya akong tuyot na babae. Nahuhututan lang nila ng pera. Napasinghap ang lahat. Ang bulungan naging parang mga bubuyog na humihinog sa paligid. Ate, hindi yan totoo, edit lang yan, sigaw ni Katrina. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. At ito, dagdag ko, habang pinapakita ang delay certificate na nagpapatunay na si Liam ang ama ng dinadala ko. Ang batang to ang magiging tanging tagapagmana ng De Los Reyes at Colmenares. Si Elmore, siya ay walang iba kundi isang malungkot na bahagi na nakaraan ko na ngayon tuluyan ko ng ibinabaon. You bitch! Susugod sana si Elmore pero bago siya makalapit, hinarangan siya ni Liam. Don't touch her, malamig na banta ni Liam. Unless you want to spend the rest of your life in a place darker than this room. Pumasok ang mga polis sa ballroom. Mr. Elmore and Miss Katrina, you're under arrest for qualified theft, estafa, and adultery cases filed by Mrs. Amanda Amor de los Reyes. Hindi. Amanda, maawa ka, pamilya tayo. Pagsusumamo ni Katrina habang pinapustasan ng posas. Pamilya? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang pamilya hindi nananaksil sa likod, Katrina. Ang pamilya hindi nagdanakaw ng kaligayahan ng iba. Ngayon mararanasan ninyo kung paano mawala lahat ng dangal, ng pera at ng kalayaan. Habang kinakaladkad sila palabas sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media, naramdaman ko ang kamay ni Liam sa aking likuran. It's over, Amanda, sabi niya. No, Liam. Hinirap ko siya tumingin sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong kwento. Ang kwento ng isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Sa gabing yon, ang ballroom na dapat ay para sa selebrasyon ay naging libingan ng kanilang mga ambisyon. At sa gitna ng pagkawasak nila, ako ay nanatiling nakatayo, matapang, palaban, at may dalang bagong buhay na magpapatuloy sa aking nasimulan. Malamig ang semento at ang amoy ng kalawang at pawis ay tila sumasakal kay Katrina sa loob ng selda. Wala na ang kanyang mga silk dress, napalitan to ng kulay orange na uniforme, nagasgas sa balat. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure, puno na ng dumi ngayon. Ate, please, ilabas mo ko rito. Hikbi niya sa tuwing bumibisita ang kanyang abogado. Isang hamak na public attorney dahil wala na siyang pambayad sa magaling na law firm. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang mga utang ni Elmore. Ang balita na lahat ng kanyang ari-arian mula sa mga bag hanggang sapatos ay na-auction na pambayad sa mga utang. Samantala si Elmore ay nasa kabilang building. Bugbog sarado sa mga kasamahan sa selda dahil sa pagtatangkang magmalaki gamit ang pangalawang wala namang silbi. Habang nagdurusa sila, ako naman ay nakaupo sa veranda ng mansyon ni Liam sa Forbes Park. Pinagmamasdan ko ang papalubog na araw habang iniinom ang aking gatas. Iniisip mo pa rin ba sila? Tanong ni Liam. Kakarating lang niya mula sa opisina at tulad ng dati, ang kanyang presensya ay hindi nagpapakalma sa hangin. Hindi, sagot ko ng totoo. Iniisip ko lang kung paano ko naging ganito kamanhid. Dapat ba akong maawa? Kapatid ko pa rin si Katrina sa dugo. Umupo si Liam sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Ang awa ay para sa mga taong nagkamali nang di sinasadya. Ang ginawa nila pinagplanuhan, Amanda. Ninakawan kanila ng 8 taon. Ang nararanasan nila ngayon, bunga lang ng itinanim nila. Alam ko, pero minsan natatakot ako. Baka maging katulad mo ko, Liam, masyadong ruthless, masyadong mapagmataas. Tumawa ng mahina si Liam. And what's wrong with being a Colmenares? Sa mundong ito, kung hindi ka mangangagat, ikaw ang kakainin. At ang batang yan, tinuro niya ang aking tiyan. Kailangan niya ng ina na kayang protektahan ang kanyang trono. Isang tawag mula sa aking sekretary ang bumasag sa sandali namin. Ma'am Amanda, tumatawag po ang nanay ni Katrina. Nagmamakaawa pong bawiin ang kaso. Handa raw po silang maging katulong niyo habang buhay, basta't wag lang mabulok sa kulungan ng anak niya. Napangiti ako ng mapait. Sabihin mo sa kanya, hindi ako naghahanap ng katulong. Naghahanap ako ng hustisya. At ang hustisya ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad. Ipagpatuloy lahat ng civil suits. Gusto ko silang mabaon sa utang hanggang sa susunod nilang buhay.
Dinaba ko ang telepono. Tumingin kay Liam at nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. You really are a fast learner, Amanda, bulong niya. Sabi ko sa iyo, Liam, ang bawat luhang pumatak sa akin noon, babayaran nila ng dugo at hindi pa ako tapos. Gusto kong makita ang huling pirma ni Elmore sa annulment papers bago ko manganak. Gusto kong apelido mo lang ang dala ng anak ko. Consider it done, sagot ni Liam. Bukas pipirma siya, kahit baliin ko pa ang bawat daliri niya, pipirma siya. Sa gabing yon natulog siya na mahimbing. Wala nang ni anino ni Elmore sa aking panaginip. Ang tanging naririnig ko, ang tibok ng puso ng aking sanggol, ang tagapagmana na magpapatuloy sa bagsik at yaman ng Colmenares. Sa ilalim ng gabay ng isang ina, hindi na muling luluha pa dahil sa pag-ibig. Kung hindi ngingiti dahil sa tagumpay. Ang balitang nakarating sa akin ay tila musika sa aking pandinig. Si Katrina, ang dati mapagmataas at selosang stepsister, ay tuluyan nang nawala sa katinoan sa loob ng piitan. Ayon sa ulat, gabi-gabi siyang sumisigaw, tinatawag ang aking pangalan, humihingi ng tawad sa mga pader na walang pakinig. Ang kanyang ganda, na dati niyang ginamit para mangakit ay naglaho na. Siya ngayon ay anino na lamang ng babae na nagawang agawin ang buhay ko. Si Elmore naman, opisyal ng pumirma sa annulment papers. Nakita ko ang litrato niya nang pirmahan niya ang dokumento. Bugbog ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Wala na ang billionaire facade. Ang natira na lamang ay isang lalaki na durog ang pagkatao, baon sa utang at kinalimutan na ng mundong dati niyang kinalalagyan. Tapos na ang lahat sa kanila. Amanda, wika ni Liam habang naglalakad kami sa malawak na garden ng kanyang rest house. Wala na silang kahit na ano. Ni isang kusing, ni isang taong handang lumingon sa kanila. Tumigil ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Salamat, Liam. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, nagpapakatanga pa rin ako sa kanila. Huminto rin si Liam. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, pero ang titig niya ay nagbibigay ng kakaibang init. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sa pagkakataong to, hindi to para sa isang business transaction. Nung una, ginawa ko to dahil sa interes ko sa kumpanya mo. Pagkatapos, dahil sa batang dinadala mo, pag-amin niya, ang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa sa dati. Pero habang pinapanood kita, kung paano kang bumangon, kung paano mo ginawang sandata ang sakit mo, hindi ko malayang nahuhulog na ako sa sarili nating laro. Napatitig ako sa kanya. Liam, ang kasunduan natin. Alam ko ang kasunduan, Amanda, pero ang kasunduan po pwedeng baguhin. Hinawakan niya ang aking pisngi. Hindi kita kailangan para lang sa isang tagapagmana. Gusto kita dahil ikaw lang ang tanging babaeng nakatapat sa bagsik ko, Amanda Amor. Hindi mo kailangan maging mag-isa sa pagpapatakbo ng kaharian mo. Sa unang pagkakataon, matapos ang 8 taon ng panloloko, nakaramdam ako ng tunay na seguridad. Hindi ito ang seguridad na ibinigay ni Elmore na nakabase sa kasinungalingan. Ito ay seguridad na galing sa isang lalaking kasing lupit ko, kasing tapang ko at handang suungin ang mundo para sa akin. Di ko alam kung kaya ko nang magtiwala ulit, Liam, bulong ko. Di ko hinihingi ang tiwala mo agad. Ngumiti siya ng bahagya, isang bihirang ekspresyon na sa akin lang niya ipinapakita. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na patunayan sa iyo ng isang Colmenares ay hindi bumibitaw sa kanyang reyna. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puno ng pangako at proteksyon. Sa gabing yon, habang pinapanood namin ang mga bituin, alam ko. Malapit na ang katapusan ng aking paghihigante, pero higit pa doon alam ko, ito na ang simula ng isang bagong kabanata kung saan hindi na ako si Amanda na biktima, kundi si Amanda na mahal at pinahahalagahan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang nakuha ni Liam. Ang kanyang mukha agad na nagdilim. Ano? Paano nangyari yon? Sigaw niya sa telepono. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata bumalik sa pagiging ruthless billionaire. Si Elmore, nagawang makatakas habang inililipat siya ng selda at hindi siya mag-isa, kasama niya si Katrina. Ang kaba na akala ko'y wala na'y biglang nagbalik. Ang 2 ahas nakawala sa kanilang hawla. At alam kong bago sila tuluyang bumagsak, susubukan nilang ituloy ang huling kagat. 5 taon na ang lumipas. Ang hangin na galing sa dagat ng aming prebalong isla ay humahalik sa aking balat. Bit-bit ang amoy ng asin at kalayaan. Wala nang bigat sa aking dibdib.
Wala nang puot na dati siyang nagpapatakbo sa bawat hininga ko. Ngayon ang tanging naririnig ko ay ang tawanan ng isang batang lalaki na tumatakbo sa pampang. "Daddy, look! I found a gold shell!" Sigaw ni Liam, Jr. or LJ. Siya ang buhay na imahe ng kanyang ama mula sa matatalas na mata hanggang sa determinadong paglalakad. Sa edad na 5 kakikitaan siya ng otoridad na tanging isang Colmenares ang nagtataglay. Naramdaman ko ang mga bisig na yumakap sa akin mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at tagumpay, si Liam. "He's getting faster every day." Bulong ni Liam sa aking tenga, pagod ng pian ng halik ang aking balikat. "Just like his mother, palaban at hindi marunong sumuko." Sana lang hindi niya mamanang pagiging ruthless mo. Biro ko, bagaman alam kong huli na ang lahat dahil pati ang paraan ng pagtitig ng bata sa kanyang mga laruan ay parang isang CEO na nagpapatakbo ng kumpanya. Naupo kami sa buhanginan habang pinapanood ang aming anak. Sa loob ng 5 taon maraming nagbago. Ang De Los Reyes Colmenares Group na ngayon ang pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ang mga sugat ng nakaraan naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa akin kung gaano ko kalakas. "Kamusta ang balita sa kanila?" tanong ko. Saglit sumagi sa isip ang mga anino ni na Elmore at Katrina. Si Katrina ay nananatili sa mental institution. Sinasabi ng mga doktor na walang pag-asang bumalik ang katinoan niya. Paulit-ulit humihingi siya ng tawad sa isang ate na hindi naman sumasagot. Malamig na ulat ni Liam. Si Elmore naman, namatay sa isang gulo sa loob ng maximum security prison, 2 taon ang nakakaraan. Walang kumuha sa bangkay niya. I had him buried in an unmarked grave, exactly what he deserved to be forgotten. Huminga ako ng malalim, walang saya, walang lungkot, tanging kapayapaan. Ang paghihigante matagal nang natapos at ang hustisya tuluyan ng naisakatuparan. Sapat na yon, sabi ko. Huwag na natin dungisan ang hanging ito ng mga pangalan nila. Humarap ako kay Liam sa kabila ng pagiging ruthless billionaire niya sa mata ng mundo. Sa harap ko, isa lang siyang lalaking nagmahal ng totoo sa isang babaeng akala niya'y gagamitin lang niya para sa isang transaksyon. "Thank you, Liam, for choosing to stay even when the game was over." Ngumisi siya, ang ising tanging para sa akin lang. "I didn't stay because of the game, Amanda. I stayed because I finally found my match, my queen." Lumapit sa amin si LJ, bit-bit ang kanyang gold shell at ibinigay ito sa akin. "For you, Mommy, because you are the bravest queen in the world." Niyakap ko ang anak ko na mahigpit. Itong aking tunay na kaharian. Hindi ang mga gusali, hindi ang bilyong-bilyong piso sa bangko, kundi ang pamilyang binuo ko mula sa abo ng aking pagkawasak. Dati ang kwento ko'y tungkol sa paghihigante. Ngayon ang kwento ko'y tungkol sa pagmamahal na pinagtibay ng pagsubok. Ako, si Amanda Amor de los Reyes Colmenares, isang babaeng minsang niloko, minsang nasaktan pero bumangon at siniguradong ang kanyang anak ay lalaking may dangal, lakas at pusong hindi marunong sumuko. Ang huling kabanata ng aking sakit ay sarado na at ang bagong kabanata, ito ay sinusulat na namin ng magkakasama, ng malaya at ng walang katapusan. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Amanda, isang patunay na ang sakit ay hindi katapusan kundi isang proseso ng pagpapatibay. Ang mga taksil nakatagpo ng kanilang hangganan at ang hustisya ay tuluyang natapos sa piling ng tunay na tagapagmana. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ng pagbangon ni Amanda Amor de los Reyes Colmenares. Isang paalala sa ating lahat, huwag nating hayaang ubusin tayo ng ating kahinaan dahil sa dulo ng bawat pagtataksil may isang rinang handang bumangon at bawi ng kanyang trono. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento dito sa ating munting channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga saloobin at i-share ang ating video. Ano kaya ang susunod nating kwento? Abangan! Dahil dito lang tayo sa lugar kung saan ang bawat sakit ay may ganti at ang bawat kwento ay may puso. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako ang inyong storyteller. Paalam!